Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi armas, sundalo o mga makabagong sasakyan ang totoong problema ng isang grupo o bansa na sasabak sa digmaan, kundi salapi. Nangangailangan kasi ng malaking halaga ng pera upang matustusan ang operasyon ng isang bansa o grupo na sasabak sa labanan. Mula sa pagbili ng kanilang mga armas, pasilidad na gagamitin ng kanilang hukbo, hanggang sa gamot at pagkain na kanilang ipapakain sa kanilang mga sundalo. Siyempre, kasama pa rito ang magiging sweldo ng kanilang mga tauhan. Lahat ay binibili nila nang sila ay may magamit. Kaya naman ang bansa o grupo na walang sapat na pera para tustusan ang kanilang pakikipaglaban ay may tuturing ng talo o hindi naman kaya iisa lamang ang patutunguhan ng kanilang pakikipaglaban at yun ay ang kanilang napipintong katapusan. Tila ito ngayon ang nangyayari sa Hezbollah dahil sa ginagawang pag-atake ng Israel sa kanila. Napipigilan nito pati ang pagpasok ng perang kanilang kailangan para sa kanilang operasyon. Ito ang lumabas na ulat noong isang araw lamang. Nauubusan na pala ng pera ang Hezbollah. Ayon mismo sa US Treasury Department, ang pangunahing pinagkukunan ng pera ng Hezbollah ay ang Al-Qard Al-Hassan o AQAH, isang Lebanese quasi-banking institution na napagalamang wala naman palang government banking license. Ilan pa sa mga kinukuhanan ng pera ng Lebanon ay mula sa mga maliit na bangko ng Lebanon at mga perang dumarating sa airport ng Beirut na maaaring mula sa mga bansang kaalyado nila o kung saan paman. Mas pinatindi pa ng Israel ang kanilang mga pag-atake sa puwersa ng Hezbollah at sa mga lider nito mula pa man noong nakaraang buwan. Ito'y matapos ang ilang buwan din nilang pag-atake naman sa Hamas na isa ding Iranian proxy sa Gaza. Ang Hamas ay kontrolado din ng Iran at sa Iran din nanggagaling ang lahat ng mga gamit at pera ng Hamas para sa kanilang mga operasyon. Ang AQAH ay naitatag ng Hezbollah noong pangtaong 1982 bilang isang charitable institution na nagbibigay ng loan ng walang interes sa mga Lebanese at sa mga Shiites. Ito ay ayon mismo sa Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center o ITIC ng bansang Israel na isang non-governmental research group ng Israeli Intelligence Community Veterans. Mula noon ay mas lalo pang lumaki ang AQAH na nagkaroon ng iba't ibang mga branches sa iba't ibang panig ng Lebanon. Noong taong 2007 at 2021, pinatawan ng US Treasury Department ang AQAH maging ang mga empleyado nito ng sanctions. Ang bangko na ito ay labis na napinsala sa ginawang initial strike ng Israel sa Dahiye sa bansang Lebanon upang targetin ng Hezbollah noong nakaraang buwan. Noong nakaraang buwan din, ayon sa mga lumabas na balita, isa sa mga naging target ng Israel sa Lebanon ay ang mga cash storage centers ng grupo, kasama na dito ang mga vault ng AQAH. Dahil dito, nakakaranas ngayon ang Hezbollah ng matinding financial crisis. Sinira din kasi ng Israel ang halos lahat ng branches ng naturang bangko. Nahaharap sila ngayon sa matinding pagsubok dahil sa hindi nila mabayaran ang kanilang mga tauhan na nagsiuwi sa kanilang mga bahay upang pakainin ang kanilang mga pamilya. Noong taong 2021, inanunsyo ng US Treasury Department na pinatawan nila ng sanctions ang 6 na empleyado ng bangko. Ito'y matapos gumamit ang mga ito ng kanilang mga personal accounts sa mga licensed Lebanese bank na makapag-transfer ng mahigit sa $250 billion patungo sa AQAH dahil dito'y nagkaroon ng access ang naturang bangko sa international financial system. Isa pa sa source ng pera ng Hezbollah ay mula naman sa mga cash na dumarating sa airport sa Beirut. Subalit sa kasalukuyan ay hindi na din ito nangyayari. Ang perang ito ay nagmumula sa bansang Iran na itinuturing nitong pinuno. Ayon kasi sa spokesperson ng Israeli military, ang puwersa pala ng Israel ay sinimula na din ang mas matinding pagpapatrolya sa airspace ng airport ng Beirut. Sinisiyasat nila ang bawat eroplanong papasok sa naturang airspace at hindi nila hinahayaang makalanding sa airport
ang mga eroplano o anumang sakyang panghimpapawid na nagdadala ng armas at ilan pang mga kahina-hinalang bagay gaya na nga ng bulto-bultong mga pera. Ang kalakaran pala ng pagdadala ng pera na lula ng mga commercial flight ay matagal nang gawain ng Iran at Hezbollah. Nagpapadala ng pera ang Iran patungong Lebanon upang magamit ng Hezbollah na may tuturing na pang-smuggle. Hindi pala kasi ito dumadaan sa custom ng Lebanon. Sa ngayon, dahil sa higpit ng ginagawang pagbabantay ng tropa ng Israel sa airport, natatakot ang Iran na magpadala ng pera na isasakay sa mga eroplano. Malaking problema ito para sa Hezbollah dahil maaring maubusan sila ng armas at iba pang supply kung wala silang ipangbibili sa mga ito. Mauubos din ang kanilang mga sundalo na mas pipiliing umalis na lamang kaysa isugal ang kanilang sariling buhay habang nagugutom naman ang kanilang pamilya. Isa ito sa kinatatakutang mangyari ng isang bansang kasalukuyang inaatake at nasa gitna ng labanan. Ito din marahil ang dahilan kaya nais ng Hezbollah na magkaroon ng ceasefire sa pagitan nila at ng Israel na hindi naman pumayag ang panig ni Benjamin Netanyahu. Samantala, isang Chinese laser anti-drone system ang napabalitang nakadeploy ngayon sa bansang Iran. Umpisa na nga ba ito ng pagtulong din ng China sa Iran? Noong 4 ng Oktubre, sa isang public speech ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, ang lugar kung saan ito idinaos ay tad-tad ng seguridad at mahigpit na binabantayan. Ilang mga defense system ang nakapwesto sa mismong lugar at kasama na nga dito ang isang Chinese laser counter-drone system. Nakita ito ng publiko nang ang mga larawan sa naturang speech ay lumabas na sa internet. Sa nasabing speech ni Ayatollah, na idinaos nila ilang araw lamang matapos ang pag-atake ng Iran sa Israel, sinabi niya na mas titindi pa ang kanilang gagawing pag-atake at ang mga Iranian proxies ay magpapatuloy sa kanilang ginagawang paglusob. Ang larawan ng naturang Chinese laser counter-drone system na mula sa bansang China na kumalat noong 4 hanggang 5 ng Oktubre ay unang pinaghinalaang isang Silent Hunter drone system na inilabas din ng China at ipinakita sa Zhuhai Air Show noong 2022. Habang ilan ay inaakalang ang mga nasa larawan ay mga Silent Hunter, ayon naman sa ilang mga eksperto, ang mga ito umano ay Shennong o Shenong na ginawa at mula pa din sa bansang China. Ang Silent Hunter at Shenong ay parehong may mga maliit na radar sa kanilang mga turrets upang mas mapadali ang tracking at detection ng kanilang mga target. Ang Shenong radar ay kayang maka-identify ng drone sa layong 5 kilometro. Ang laser naman nito ay may power range na mula 10 hanggang 20 kilowatts. Kayang-kaya din itong sirain ng mga bagay na nasa 1.5 kilometro ang layo mula sa kanya. Hanggang sa ngayon ay hindi pa din alam kung anong klaseng armas nga ba ito at kung galing ito sa China. Subalit ang armas na ito ay pinwesto sa naturang lugar upang protektahan ng Supreme Leader ng Iran mula sa anumang klase ng pag-atake na gagawin ng Israel. Matatandaan na isa-isang pinupuntirian ng puwersa ng Israel ang mga top leaders ng Iran upang masiguro na humina ang kanilang kalaban. Sa loob lamang ng 2 buwan ay ilan na sa mga mataas na opisyal ng Iran at Hezbollah ang napatumba na ng Israel sa mabilis lamang at epektibong paraan. Sa kabilang banda naman, ipinagbawal ng Iran ang pagers at walkie-talkie sa lahat ng flights ilang linggo matapos ang sabotage attack sa Lebanon na isinisisi sa Israel. Tinukoy ng ISNA News Agency ang pahayag ni Jafar Yazerlo, spokesman ng Civil Aviation Organization na bawal ipasok sa flight cabins ang anumang electronic communication device maliban sa mobile phones. Ang desisyon ay 3 linggo matapos ang sabotage attacks na target ang mga miyembro ng Iran-allied Hezbollah group sa Lebanon kung saan sumabog ang mga pagers at walkie-talkies na kumitil sa 39 na katao. Halos 3,000 nasugatan sa nasabing pag-atake na isinisisi ng Iran at Hezbollah sa Israel, kabilang ang ambassador ng Iran sa Lebanon na si Mojtaba Amani. Una nang ipinagbawal ng Dubai-based airline Emirates ang pagers at walkie-talkie sa mga eroplano. Marami ring mga flights ang sinuspinde nitong mga nakalipas na linggo kasunod ng missile attack ng Iran noong 1 ng Oktubre.